Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Kinabukasan, bumalik sa dorm si Shen Yuan ay nag-isip sa sarili, ang Lord System ay nagbibigay din ng cashback para sa mga pambayad sa utang. May utang ako na 52,000 yuan mula sa ilang mga loan API at credit card. Kailangan ko munang bayaran ang mga utang. Habang nararamdaman niyang bago at sinabi niya sa sarili, mayroon pang 100,000 yuan mula kay Liu Hang noong na-bankrupt ang pamilya. Tiningnan niya ang kanyang cellphone ng China Institution Bank ay nagpadala ng mensahe. Ang iyong card number na nagtatapos sa 00 siyam 8 ay kumita ng 104,000 yuan noong 7 oras 46 minuto ng Mayo 13. Kasalukuyang balanse, 2,306,256 na yuan. Ang iyong card number na nagtatapos sa 00 siyam 8 ay kumita ng 200,000 yuan noong 7 oras 46 minuto ng Mayo 13. Kasalukuyang balanse, pinaltan. Si Shen Yuan ay nag-isip, lahat ng mga dating kaibigan ko ay umiwas sa akin. Si Liu Hang lang ang tumulong nang hindi nagsasabi ng kahit anong salita. Biglang nagsalita si Lao Zhang, "Old 3, anak ka ng puta, saan ka ba kahapon? Hindi ka ba bumalik sa dorm? Nakita mo na ba ang group message ng klase? Pupunta ka ba sa dinner mamaya?" Habang ipinadala nita ang mensahe sa group chat, maganda ang panahon ngayong weekend, kaya't inirekomenda na maglakad-lakad tayo. Nagpadala siya ng larawan ng isang kotse. At ipagpatuloy na sinabi, "Putnang ina, si Brother Peng ba ang nag-pick up ng kotse? Ito ay 325, ang starting price ay 280,000 yuan. Talaga namang mayaman si Brother Peng. Hoy, kahit magtapos ako ng 10 taon, baka hindi ko pa makuha ang kotse na yan, di ba? Magaling ba ang mga female saleswomen? Iminumungkahi ko na magkakasama tayong mag-dinner ng masaya mamaya." Si Shen Yuan ay nagsabi, si Li Zanpeng, anak ng puta, nag-order ng kotse. Pinag-organize yata ng class monitor para sa kanya. Solo performance lang yun ni Li Zanpeng. Sobrang disgusting. Kung hindi ka pupunta, sayang lang ang 200 yuan na pambayad sa klase. Si Li Zanpeng ay cute talaga kapag nagpapanggap na cool. Sige, kayo na lang, pero hindi ako pupunta. Si Liu Hang ay nagsabi, "Yuan, matagal na tayong hindi nagkita. Pumunta ka mamaya para mag-dinner at mag-clubbing para mag-relax." System notification, mission, ang isang perpektong buhay ay hindi lamang nangangailangan ng pabor ng kabilang kasarian, kundi pati na rin ng suporta sa karera. Limited time mission, makakatanggap ang host ng 1,000,000 yuan na eksklusibong pondo ng investment. Lahat ng 1,000,000 yuan ay kailangang mai-invest sa loob ng 1 linggo. Task reward, ang kita mula sa anumang komersyal na aktibidad ay maaaring doblehin sa cashback. Si Shen Yuan ay nag-isip sa sarili, business type na mission ba to? Kanina ko pa iniisip, dapat may source ng ganitong kalaking pera sa card ko Ang King Bar ni Liu Hang ay nire-renovate. Baka pwede akong mag-invest sa bar niya. Si Liu Hang ay nagsabi, "Yuan, matagal na tayong hindi nagkita. Pumunta ka mamaya para mag-dinner at mag-clubbing para mag-relax." Si Shen Yuan ay nagsabi, "Mag-text ka, si Daddy ay mag-enjoy kasama ka mamaya." Ilang sandali ang lumipas sa Nanjing Restaurant, sa Dragon Private Room si Lin Guangyao ay nagsabi, "Ginoo Li, sino ang hinihintay mo? Halos mamatay na ako sa gutom." Si Xi Haiji ay nagsabi, "Hindi ba't nandyan na ang mga importanteng ka-brothers?" Si Zhao Zhengang ay nagsabi, "Tama, ang mga importanteng tao, hindi naman late." Si Liu Hang ay nagsabi, "Pasensya na, may mga fruit plates at snacks sa mesa. Kain na kayo, darating si Shen Yuan mamaya." Si Lin Guangyao ay nagsabi, "Si Shen Yuan? Hindi ba't bankrupt na ang pamilya niya? Hindi na kami pareho ng circle, bakit mo siya pinatawag?" Si Liu Hang ay nagsabi, "Tratuhin ko kayo ngayong gabi at hindi kayo gagastos, ano pang ikakasama ng loob nyo?" Si Shen Yuan ay matagal kong kaibigan, kaya hindi ko siya ituturing ng ganun lang. Si Lin Guangyao ay nagsabi, "Sinabi ni Ginoo Li na maghintay, kaya maghihintay tayo." Habang ang babae ay nagsabi, "Brother Yao, nakakainis. Hindi ko gusto ng boyfriend, pero lagi na lang nila gustong hawakan ang iba, lahat ng katawan nila, hawak." Si Lin Guangyao ay nagsabi, "Kausin, hindi ba't sinabi ng girlfriend mo na pupunta siya mamaya? Bakit hindi pa siya dumarating?" Si Xi Haiji ay nagsabi, "Na-stuck siya sa traffic. Mga 10 minuto pa." Lin Guangyao ay nagsabi sa kanyang sarili,
ang pamilya ng pinsan ko ay palaging nasa ilalim ng pamilya namin. Kung hindi dahil sa akin, hindi siya magiging kwalipikado na makasali sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam kung anong klaseng swerte ang tinapakan ng pinsan ko para makahanap ng ganitong kagandang kasintahan. Lalo na ang maikling paldang mahigpit sa balakang at puting blusa, ang perpektong uniforme ng isang office lady. Sinong lalaki ang makakatanggi sa tukso? Pero hindi pa kasal ang pinsan ko at ang kasintahan niya. Baka may pagkakataon pa ako eh. Biglang dumating si Shen Yuan na may punit-punit na damit at sinabi, "Pasensya na at napaghintay ko kayo." Si Li Yuhang, na parang matagal ng kaibigan, ay nagsabi kay Shen Yuan, "Ikaw talagang kupal ka. Bakit ang tagal mong dumating?" Sinabi ni Shen Yuan, "Naipit sa trapiko sa daan, at pinaghihinalaan kong dinadala ako ng Didi driver sa mas matrapik na ruta." Sinabi ni Li Yuhang, "Lintik. May mga driver talagang ganyan. I-report mo yan, gago." Sinabi ni Lin Guangyao sa kanyang sarili, "Nagtaksi ka. Lahat ng tao rito naka-luxury car, pero ikaw nakadidi. Hindi na ako magtataka kung bakit ka naipit sa trapiko." Sinabi ni Lin Guangyao nang may pangungutya, "Napakaswerte mo naman. Lahat nagmamaneho ng sarili nilang sasakyan, pero ikaw, may driver pa." Biglang dumating si Chen Na at sinabi, "Pasensya na, na-late ako dahil sa rush hour at traffic." Tumayo si Xi Haiji at ipinakilala, si Chen Na, ang girlfriend ko, ay isang sales agent sa isang sikat na apatla store. Kung may gusto sa inyong bumili ng kotse, pwede niyong lapitan siya. Kasabay nito, bigla niyang naramdaman ang matinding kumpiyansa sa sarili at inisip, kahit hindi ko sila matapatan sa pera, mas maganda naman ang girlfriend ko kaysa sa mga girlfriend nila. Biglang napatingin si Chen na kay Shen Yuan at sinabi sa kanyang sarili, si Shen siya ang kumuha ng kotse kahapon. Hindi siya bumati, kaya ituturing ko na lang itong unang pagkikita namin. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Xi Haiji. 40 minuto ang lumipas si Li Yuhang, na nakainom ng mura niyang alak, ay namumula habang nagsasalita, "May gusto akong sabihin ngayong tapos na tayong kumain. Gusto kong pagandahin ang bar na pinapatakbo ko. Lahat kayo rito ay mabubuting kaibigan ko. May gusto bang mag-invest at kumita kasama ko? Ang tinatayang halaga ng puhunan ay 2.25 milyong yuan. Magbibigay ako ng 30% ng shares, na nangangahulugan ng puhunan na humigit kumulang 700,000 yuan." Habang pawis na pawis, umiwas siya ng tingin at nagtanong, "Ano sa tingin niyo?" Samantala, ang babaeng naka-red tube dress ay tahimik na nanonood ng eksena. Si Lin Guangyao ay pinagpawisan at inisip, kumikita ng 10 milyon ang pamilya ni Ewa Li bawat taon, pero gusto pa rin niyang humingi ng puhunan na 700,000 yuan. Siguradong pumalpak ang dati niyang investments, kaya tumigil na ang ama niya sa pagbibigay sa kanya ng pera. Inisip ni Xi Haiji, "Hindi ko kayang sumali rito. 2 taon kong ipon ang kailangan para makabuo ng ganitong halaga." Inisip naman ni Zhao Zhengang, "Pumunta lang kami rito para kumain, bakit biglang may investment na pinag-uusapan? Hindi ito estilo ni Amalay." Habang si Jersey Boy ay yumuko at inisip, sinumang magsalita ng marami sa ganitong sitwasyon ay tanga. Samantala, sinabi ni Li Yuhang sa kanyang sarili, "Palagi silang lumalapit sa akin para sa libreng pagkain at inumin at ako naman ang palaging nagbabayad. Ni hindi sila nagdadalawang isip manghiram ng pera sa akin. Ngayon, ako naman ang nangangailangan ng suporta, pero dahil lang sa problema ng pamilya ni Shen Yuan, nagkakaganyan na sila." Pinunasan niya ang pawis sa noo at may halong pagkadismaya, "Ano? Ba't parang natahimik kayo bigla pagkakain? Magsalita naman kayo." Sinabi ni Lin Guangyao, "Tama ka, Lin Ali, pero sa tingin ko, hindi pa panahon para mag-invest. Kung kapos ka sa pera, pwede tayong mag-ambag ng tig 10,000 muna, tapos bayaran mo na lang kapag kumita ka na." Si Haiji, na pinagpapawisan, ay sumang-ayon, "Tama, tama. Para naman hindi unfair sa'yo kung sakali. Sa ganitong paraan, hindi ka malulugi kung sakaling kumita ka. Tama ba?" Inisip ni Zhao Zhengang, alam na naman ng lahat ang record ni Ewa Li sa investments. Palpak ang dati niyang hotpot restaurant at ade. Ngayon, magbubukas na naman siya ng King Bar. Ano ang pinagkaiba nito sa pagtapon ng pera sa dagat? Samantala, inisip ni Jersey Boy, kung gusto mong mangutang, pwede mo namang gawin ng pribado, bakit mo pa kailangang pagsama-samahin kami rito? Inisip naman ng isa pang kaibigan, "Putsa. Umaasa lang naman kami lahat sa mga pamilya namin, kulang pa nga ang baon namin." Ang pagkakadismaya ni Li Yuhang habang pinag-iisipan niya ang lahat, napabuntong hininga siya,
gusto ko lang namang makahanap ng kasama sa negosyo para kumita rin sila ng pera. Kung uutang lang pala ako, edi hindi na lang. Mas minamaliit ko pa pala ang mga tinatawag kong kapatid, lalo na si Lin Guangyao. Malinaw kong sinabi na gusto kong mag-invest at makihati sa shares, pero pilit niyang dinadala ang usapan sa pangungutang. Ibinaba ni Lin Guangyao ang kanyang baso ng alak at sinabing, kung usapang utang lang din naman, saka na lang natin isipin yan. Mukhang wala namang interesado sa investment, kaya kalimutan na lang natin. Sinabi pa niya, tama ka, Inali. Nakakabagot pag-usapan ng investments at shares. Kumain na lang tayo, uminom, at mag-enjoy samantala, inisip ni Shen Yuan, nakita na namin ang tunay na kulay ng mga ito noong nalugi ang pamilya ko. Li Yuhang, bakit ka pa umaasa sa kanila? Puro sila walang silbi, umaasa lang sa mga pamilya nila para mabuhay ng marangya. Lin Guangyao ay nagsabi, kung gusto mong mag-enjoy, sige lang. Aalis na ako. Shen Yuan ay nagsabi, kung hindi, itong 700,000, ako na ang maglalagay. Biglang lumingon si Li Yuhang nagulat at nagtanong, ha? Tumawa si Lin Guangyao at nagsabi, Shen Yuan, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ito ang unang araw na magkakilala tayo. Sinabi ni Zhao Zhengang, walang saysay ang pagbibida mo. Sabay tapik sa balikat niya, mas mabuti pang pumunta ka sa banyo, maghilamos, at magpagising. Hindi maganda ang pakiramdam ni Ginoo Li ngayon, kaya paano pa siya makikipagbiruan sa'yo? Sinabi ni Xi Haiji, kapatid, ilang taon akong mas matanda sa'yo at may mas maraming karanasan. Dapat ay ginagawa mo lang ang kaya mong gawin, pero ngayon hindi mo lang ginagawa ang kaya mo, nagbibida ka pa. Si Lin Guangyao ay nang insulto at nagsabi, na, Shen Yuan, hindi mo ba alam kung paano ka nakarating dito kanina? Kung hindi, babayaran ko na lang ang pamasahe mo pabalik. Pinawisan si Chen na at naisip, Yilen. Si Ginoong Shen ba talagang gustong mag-invest ng 30%? Bakit iniisip ng lahat na nagbibida lang siya? Kahapon lang, umorder siya ng sasakyang nagkakahalaga ng 600,000 yuan. Para sa isang taong may ganoong kakayahan sa pananalapi, hindi ba normal lang na mag-invest ng 700,000? Bagamat gusto kong tulungan si Ginoong Shen, bilang isang tagalabas, kung basta na lang akong makikialam at ipagtatanggol siya, baka magdulot pa ito ng problema sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Habang nanginginig siya, Shen Yuan ay nagsabi na ipadala ko na ang 700,000. Tingnan mo. Kinuha ni Li Yuhang ang kanyang telepono at nagliwanag ito na parang ginto habang sinasabi niya, Shen Yuan, ikaw. Nanginginig siya at binasa ang mensahe mula sa bangko, Industrial and Commercial Bank of China. Ang iyong card na nagtatapos sa 5,854 ay nakatanggap ng 700,000 yuan noong alas 10:42 ng gabi, ika-13 ng Mayo. Sinabi ni Lin Guangyao, Ginoo Li, ano ang nangyari? Ipinakita ni Li Yuhang ang kanyang telepono at sinabi, tingnan mo na lang mismo. Nanlaki ang mga mata ni Lin Guangyao, pinagpawisan siya, at halos mahulog ang kanyang panga habang iniisip, ano? Ang halaga ng ipinadala ni Shen Yuan? Bakit napakaraming zero? Bilangan ko nga, 1, 2, 3, 4, 5. Putina, totoo ngang 700,000. Naisip ni Chen na biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang lalaki ang nagtanong, Ginoo Lin, ano ang nasa text message? Sinabi ni Lin Guangyao, ano, may kailangan akong ayusin sa bahay, kaya hindi na ako makakasama sa inyo. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Tumayo si Xi Haiji at nagtanong, hindi, pinsan, anong nangyayari? Sinabi ni Lin Guangyao, huwag mo nang itanong, umalis ka na. Hinahanap ka ni na tito at tita. Litong-lito si Xi Haiji at sinabing, ha? Hindi naman nila ako tinawagan. Tiningnan ni Lin Guangyao si Shen Yuan nang may galit at naisip, ang pinsan ko naman walang pakiramdam. Sige na nga, ayaw ko nang makipagtalo sa kanya. Pero, putina, Shen Yuan. Kung may pera siya, bakit pa siya sumasakay ng didi? Nang iinggit lang siya. Siya ang umagaw ng atensyon ngayong gabi. Tiningnan ni Zhao Zhengang ang telepono ni Li Yuhang at naisip, bakit ang layo ng pagkakaiba ng ugali ni Ginoo Lin mula umpisa hanggang dulo. Sinabi ni Zhao Zhengang, Ginoo Li, anong nasa mensahe? Patingin nga. At biglang lumabas siya at nagsabi, ano, may nangyari sa bahay namin, kaya alis na ako. Sinabi ng isang matandang lalaki, ako rin, Ginoo Li. Sa susunod na lang tayo magkita, sinabi ni Xi Haiji, hindi mga pare, anong nangyari? Bakit kayo nagsyalisan? Sinabi ni Chen na tara na rin.
Habang palabas sila, hinabol siya ni Xi Haiji at nagtanong, anong sinasabi mo? Paano mo nalaman na tinitingnan nila ang transfer records? Hindi mo nga binasa ang mga text messages. Sinabi ni Chen na, kahapon, umorder si Shen Yuan sa akin ng Siyam at binayaran niya ito ng buo. Hawak ni Xi Haiji ang malalambot na kamay ni Chen na at sinabing, ha? Totoo ba to o joke lang? Pilit na itinatago ang kanyang hindi makapaniwalang ekspresyon, sinabi ni Chen na, bakit naman ako magsisinungaling? Nasa phone ko pa ang kontrata ng pagbili niya ng sasakyan. Sinabi ni Xi Haiji, Nana, hindi kita pinapagalitan, pero dahil alam mong mayaman pala ang lalaking yan, dapat sinabi mo agad sa akin. Hindi mo na asikaso ng maayos ang bagay na to, sa susunod, lumakad palayo si Chen na at sinabing, anong sa susunod? Xi Haiji, ngayon ko lang nalaman kung anong klaseng tao ka. Kasalanan ko na nakilala kita. Huwag mo na akong tawagan kailanman. Ilang sandali pa sa loob ng silid. Umupo si Liu Hang sa tabi ni Shen Yuan at nagsabi, kung alam ko lang na napakayaman mo, hindi ko na sana inorganisa ang gabing ito. Sayang lang ang pera. Habang nagsasali ng isa pang baso ng murang alak, sinabi ni Shen Yuan, ngayon mo lang nalaman na wala kang maaasahan sa mga yan. Pangkasiyahan lang sila, pero kapag seryosohan na, wala silang silbi. Sabihin mo sa akin ang plano mo sa pagbubukas ng bar. Kahit na shareholder lang ako, gusto kong makialam sa plano sa hinaharap. Sinabi ni Liu Hang, sige. Ito ang plano ko. Sa susunod na kalahating oras, pinag-usapan ni Shen Yuan at Liu Hang ang estilo ng dekorasyon at operasyon ng bar. Sinabi ni Liu Hang, hayop ka. Hindi na sayang ang pagpasok mo sa kolehiyo, ang talino mo sa negosyo. Sinabi ni Shen Yuan, ang tawag dyan, talento sa negosyo. Pero wala akong oras para araw-araw magbantay sa bar, at lalo na ikaw. Kailangan pa nating humanap ng manager. Sinabi ni Liu Hang, sige, susunod ako sa'yo. Isang oras ang lumipas, nagpadala ng mensahe si Chen na kay Shen Yuan, Ginoong Shen, ang kotse na inorder mo ay malapit nang dumating sa tindahan. Maaari kang pumunta sa Biyernes upang bayaran ang balanse at kunin ang sasakyan mo. Sinabi ni Shen Yuan, walang pagmamadali. Libre ka ba bukas ng gabi? May ilang tanong ako tungkol sa kotse na gusto kong itanong sa iyo ng personal. Sinabi ni Chen na sa sarili niya, Genen. Itong si Ginoong Shen. Sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, sa ngayon, ang himin ay isa lang pinagmumulan ng pera, pero limitado ang cashback. Kailangan kong palawakin ito at ganap na gamitin ang sistema. Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Chen na nagsasabing, kita tayo bukas sa tea room sa ika-4 na palapag ng Gojin Center. At sinabi niya sa sarili niya, isa pa, si Chen na ay may pambihirang ganda at magandang pangangatawan. Sulit gumastos para sa ganitong kagandahan. Kinabukasan nakaupo si Chen na mag-isa sa isang coffee shop. Sinabi niya sa sarili niya, hindi pa dumadating si Ginoong Shen. Maaga ba ako? Biglang. Sinabi ni Zheng Xianyong sa sarili niya, si Chen na. Bakit siya nandito? At suot pa niya ang uniforme ng tindahan. Hindi ko nagawang landiin ang cute na to sa tindahan, pero ngayon, sa wakas, may pagkakataon na ako. Sinabi ni Zheng Xianyong sa kanyang mga kasamahan, kayo na lang ang humanap ng kakainan ngayon. May iba akong gagawin. Si Zheng Xianyong, ang general manager ng Forla store ni Chen na, sinabi ng isang lalaki, Ginoong Zheng, abala ka, kaya mauna na kami. Sa labas, sinabi ng isang lalaki sa kanyang kaibigan, sa tingin mo ba papayag si Chen na sa gusto ni Ginoong Zheng? Sinabi ng kaibigan niya, hindi ko sa tingin. Hindi mukhang ganong klaseng tao si Chen na. Narinig ni Xi Haiji ang pinag-uusapan nila. Sinabi ng isa pang lalaki, mahirap sabihin. Anong babae ang kakain mag-isa sa ganitong lugar? Sinabi ng kaibigan niya, ibig mong sabihin. Marahil sinadya ni Chen na napumunta rito para magkunwaring nagkataong nagkita sila ni Zheng Xianyong. Sinabi ng lalaki, lagi siyang mukhang seryoso pero hindi ko inasahan na Sinabi ni Xi Haiji sa sarili niya. Sinadya ni Chen na ang pagkikita. Kanino? Sa loob, sinabi ni Zheng Xianyong kay Chen na, anong pagkakatugma? Kumakain ka rin dito. Mag-isa ka lang. Pwede ba kitang samahan? Sinabi ni Chen na, Ginoong Zheng, paumanhin, may inaabangan akong kaibigan. Sinabi ni Zheng Xianyong sa sarili niya, ang batang to, nagpapakipot pa. Sinabi ni Zheng Xianyong, Chen na, ako pa rin ang nakatataas sa'yo. Ano naman kung may kaibigan ka?
Tara, sabay na tayong kumain, ha, sinabi ni Chen na, pasensya na, pero mangyaring lumayo ka sa akin. May pamilya ka na, hindi mo dapat ginagawa ito. Umupo si Zheng Xianyong sa tabi ni Chen na at sinabi, ay, iniisip mo pala na may pamilya ako. Madaling ayusin yan, makikipaghiwalay na lang ako. Sa labas, hinahanap ni Xi Haiji si Chen na at sinabi sa sarili niya, iniwan ako ni Chen na para makipaglandian sa iba. Minamaliit niya ako. Ang sahod ko ay 400,000 hanggang 500,000 yuan kada taon. May kotse akong nagkakahalaga ng mahigit 300,000. Ano bang mali roon? Nakita niya si Chen na at sinabi sa sarili niya, anak nang natalo ako sa tabang baboy na to. Bigla siyang pumasok, pawisan at umiiyak, sabay sigaw, kayo dalawa, may relasyon kayong dalawa sa likod ko, hindi ba? Naguguluhan si Chen na at sinabi, ha? Ano bang sinasabi mo? Sino ka ba? Pawisan si Zheng Xianyong at sinabi, sino ka ba? Sinuntok siya ni Xi Haiji sa mukha at may pangutyang sinabi, mas gusto kong itanong, sino ka? Sinabi ni Zheng Xianyong, sino tong tarantadong to? Pinatulan pa ako. Sa labas, sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, Xi Haiji. Anong klaseng eksena to? Dalawang lalaking nag-aaway dahil sa babae. Habang nag-aaway sina Xi Haiji at Zheng Xianyong, sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, kung hindi lang napagdiskitahan ang matabang to, ako na sana ang binugbog ngayon. Biglang hinawakan ni Shen Yuan ang malalambot na kamay ni Chen na at sinabi, binibini Chen, tara na. Huwag mo na silang pansinin. Alis na tayo. Sa labas, minamaneho ni Chen na ang kotse niya kasama si Shen Yuan. Sinabi niya, sa totoo lang, nakasama ko lang si Xi Haiji ng kalahating buwan. Noong hapunan lang ako nagising sa tunay niyang ugali. Buti na lang, nakipaghiwalay ako sa kanya agad nung gabing yon. Sinabi ni Shen Yuan, buti na lang natuklasan mo agad ang tunay niyang pagkatao. Ngayon, ayos na ang lahat, tapos na ang issue. Sinabi ni Chen na hindi pa tapos. Ang binugbog na si Zheng Xianyong ay boss ko. Ngayon na nasaktan siya ng walang dahilan, hindi ko alam kung paano niya ako titirahin. Sinabi ni Shen Yuan, hindi sulit magtrabaho para sa ganoong klaseng boss. Mas mabuti pang maghanap ka ng ibang trabaho. Sinabi ni Chen na hindi madaling makahanap ng trabaho ngayon. Kung lilipat ako ng ibang tindahan, magsisimula ako ulit mula sa simula. Mawawala ang lahat ng customers na pinaghirapan kong ipunin sa loob ng maraming taon. Habang dumadaan sila sa U2 Flower, tumingin si Chen na sa labas at sinabi, sa totoo lang, pagod na ako sa pagbebenta. Gusto ko rin sanang lumipat ng industriya. Halimbawa, magbukas ng maliit na coffee shop, bukas kapag gusto ko, sarado kapag ayaw ko. Ang saya nun, di ba? Sayang lang, aabuti ng 300,000 hanggang 400,000 yuan ang puhunan. Ewan ko kung kailan ako makakaipon ng ganun kalaki. Sinabi ni Shen Yuan, gusto mo bang magbukas ng cafe? Hindi mahalaga kung kulang ka sa pera. Paano kung may willing mag-invest? At sinabi niya sa sarili niya, maliban sa 700,000 yuan ni Liu Hang, may 300,000 yuan pang natitirang investment funds. Sinabi ni Chen na, kung ganoon, magre-resign na ako agad at magtatrabaho para sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Hindi seryoso habang tinatapik ang hita ni Shen Yuan. Sinabi ni Shen Yuan, sige, mag-resign ka bukas. Mag-i-invest ako ng 300,000 yuan para magbukas ng coffee shop at magtatrabaho ka para sa akin mula ngayon. Huminto si Chen na sa pagtapik at nagulat habang tumaas ang heart rate niya sa 64 at sinabi ng gulat, ha? Ano? Sinabi ni Shen Yuan sa sarili niya, medyo nag-aalala ako na hindi ko siya mapapa-impress habang tumatagal. Ngayon, may bagong cash cow na. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.